Hello mga kids, magandang araw sa inyong lahat. Day 5 ng aming Taiwan experience or Taiwan trip. Nandito na kami ngayon sa HSR Taichung. Pumasok kami kaagad sa loob. So meron ako kaagad pro tip sa inyo. Huwag muna kayong papasok sa loob. Mag-ikot muna kayo sa labas ng turnstiles. Or huwag muna kayong mag-scan ng ticket kasi ang daming kainan sa labas. At ang maganda dito, puro mga familiar Japanese brands. Merong Royal Host, merong Moss Burger, merong Sukiya, may Otoya, merong Ramen Ippudo, merong Sushi Express. Ang dami. Meron pang Starbucks. I believe meron din McDo sa labas. So, sa loob naman, merong Family Mart at mga bilihan ng pasalubong. Pero, parang medyo napaaga kami ng pasok. Pero, ang tip ko pala sa inyo, kapag magbubook kayo ng HSR, i-book nyo sa Klook. Okay, tapos pwede nyo na kayo mag-book ng balikan para mas makatipid. Tapos, ano pa ba? Kapag nag-stay kayo pala sa Taichung na mga ka-eats, parehong maganda yung hotel na stinayan namin. Yung si Butek, Wuri, saka si Ola Postel, Taichung. Pero, convenience, accessibility, location, parang mas okay si Ola Postel. Pero, kung gusto niyo medyo mas bago-bago, mas parang social, si Butek, tapos mas malapit sa HSR. Pero kapag gusto niyo ng medyo mas malapit sa Miyahara, malapit sa downtown, subukan niyo yung Ola Postel. Parang ako leaning towards Ola Postel ako kasi parang mas maganda siya mga kids. So kapag hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, please do so at gamitin niyo rin yung mga promo codes namin sa inyong mga travels para maka-discount kayo. Pwede rin yung pangkain yan at panggala. Tara, ikutin natin yung kanilang station dito sa Taichung HSR. Let's go! So kung mahilig kayo sa mga ganitong lakaran, mga shop-shop sa tabi-tabi, ako sigurado may enjoy nyo dito sa Dihua. Lalakad tayo ng konti papunta dun sa Fun Lab kung saan mag-claim tayo ng bag na pwede nyo i-customize at pwedeng maging souvenir. Yes. Bag? Yes. Ala bag? Woohoo! 30 plus items ng unlimited balls, laman loob at gulay. Yung pinipilahan sa Ximending pero hindi milk tea. Siyempre, the one and only Xing Futang. Kada card merong ganyan ha. So kapag kumuha kayo ng Taipei Fun Pass, bukod sa unlimited MRT at bus rides, pati mga attractions, meron pa silang mga gifts na ganito mga ka-eats. Totoo talaga yung kasabihan na when one door closes, another one opens. So kanina, sarado yung ating pupuntahan na Fun Lab. Pero buti na lang, bukas yung Curly Mama's Crispy Donut. Ito mga ka-eats sa tapat ng H&M. Makikita nyo na yung Taipei Rainbow Walk. Sa mga first timers dyan, ito yung parang we're right at the heart of Ximending, no? Mami B. Doon yung entrance mga ka-eats. So bago kayo pumasok, makikita nyo na kung northbound or southbound. Kapag southbound, ito yung green side siya. Tapos ito yung papuntang Kaohsiung. Okay? Pwede kayong mag-escalator or kapag may mga mabigat kayong dalahin, may kasama kayong PWD, baby stroller, elderly, pregnant, large luggage, dito kayo sa elevator 1. Okay? Tapos dito sa gitna, may mga upuan naman. Actually, marami-rami ng mga upuan at mas maluwag siya kaysa doon sa Taipei Main. Para mas maaliwalas din. So dito naman sa kabilang side, sa right side, sa may turnstile, pagpasok ninyo, dito yung northbound, yung kulay blue. So northbound is pabalik na ng Taipei. Okay? So ito yan ha. Dito yung titingnan yung schedule. Kung anong train, kung anong platform. So ito, number 2 yan. Yan naman yung elevator. Okay? Same thing, no? I believe yung trains ata dito, pataas. Yes, pataas. Yung mga northbound cars, okay? So, pataas pala yung sakay kapag papunta na kayo sa platform, mga ka-eats. So, dito, pag naglakad kayo, papasok, makikita ninyo may mga tindahan. So, dito may tindahan ng bag. Dito naman, may mga upuan at tindahan ng pasalubong. Dito may tindahan ng Taiwan handmade pastry. So, Chu Shennan.
Tapos ito, dito naman, meron mga tindahan din ng mga tinapay. Meron din Daiki Donut na mukhang sikat at masarap. Tapos dito, may isa pang tindahan ng pasalubong. Tapos dito, may mga upuan pa. At sa likod nila, yung Royal Host, Moss Burger. Tapos paglabas dito sa dulo, nandun si Ippudo, si Sukiya, si Utoya, at si Sushi Express. Ito yung ticket ng HSR mga ka-eats. So, syempre, yung QR, yan yung isa-scan ninyo bago pumasok dito sa pinaka-waiting area. Ito yung time ninyo ng departure. Sakto yan mga ka-eats ha. So, dapat at least mga 10 to 15 minutes nasa station na kayo bago umalis. So, dapat mga 11:15, 17 nandito na. Kung 11:32, kasi 11:32 aalis talaga yan agad papuntang Taipei. Again, northbound yung pupuntahan ninyo kapag galing kayo ng Taichung. Tapos nandito, train number. Tapos yung standard car. So, car number 1 and then the seat. Kasi yung cars na 10 to 12, free seating siya. Yung 1 to 9, may reservation yun. So, yung amount is 700 NTD. Dito yan sa Taichung HSR na pwede nyo rin i-book via Klook. Tapos, i-reserve nyo lang yung seats niyo sa kanilang website. Tapos, mga ka-eats, pwede nyo ipaayos yung inyong seats sa mga station. Pwede nyo siyang ipaayos as long as hindi nyo pa napapaprint yung ticket. Okay? Kasi pag napaprint na, final na yun. Mga ka-eats, welcome to Taipei! Kakarating lang namin mula sa Taipei Main Station. Sakay ng HSR from Taichung. Tapos tayo ay nag-Uber na lang papunta sa aming bagong hotel na Meander Taipei. Pero bago yun, kakain muna kami kasi 3 PM pa yung check-in. So mamaya na tayo mag-room tour. Straight lang from the hotel, lakad-lakad lang talaga. Madadaanan nyo na, Shimen na to. So marami ng kainan, marami ng shops. Siyempre yung mga malls, yung mga kainan nandito talaga, mga claw machine stores. So kami ay magla-lunch muna. Hopefully, makakain tayo ng hot pot dito sa isang hot pot store na hindi mala hot pot. Tingnan natin kasi medyo first time namin matatry ito. Tingnan natin kung masarap pa siya o hindi. Gutom na kami kasi kanina pa kami kumain, breakfast pa. Pinalad tayo makapagpalista mga ka-eats. Ang tawag sa pamagat ng hot pot store is Meet More Hot Pot. Katapat lang siya nitong building na ito along Chengdu Road, kung di ako nagkakamali. Tapos meron siyang katabi na Taipei Milk King. Tapos meron siyang katabi na claw machine store. Ito yung kanyang logo. Meet More Hot Pot. Tapos ang maganda dito mga ka-eats, mas budget friendly siya doon sa nakasanayan namin na mala hot pot. So ito yung pangalan, Meet More Hot Pot. Set start at 420 NTD. Tapos ito yung kukunin natin, malamang 450 para meron tayong beef. Kasama na rin yung Häagen-Dazs dyan. Diba? Kasi usually si mala hot pot parang nasa 6 to 800 ako nila nagkakamali. Ito, sobra. Mas mura ng di hamak. Kaya nako, excited na kami kahit 2 PM pa kakain. Nandito na kami ngayon sa Meet More Hot Pot. Okay, i-clear muna natin. Unlimited siya, pero meron lang piling selection. Yung meat, sadly, hindi. So, kaya siguro siya mas mura ng kalahati. Pero unlimited pa rin siya. Ikutin na natin yung kanilang unlimited bar para makita natin kung sulit ba to o hindi. Let's go! Ito yung kanilang unlimited. So, may mga drinks dito, mga ka-eats, iba't ibang klase. Ito, yung mga soup bases. Kanya-kanyang refill na lang. Tapos ito, naka-unlimited yung mga balls at gulay. So, madami naman siya, mga ka-eats. Siguro more or less 30 plus items ng unlimited balls, laman loob at gulay. Okay. Meron din tayo dito fried gluten. At meron din tayo ditong sauce bar. Okay. Tapos, dito ang maganda, merong unlimited na braised pork rice, chicken rice, melon seed meat rice at lard mixed rice, tapos sesame oil fried egg. So, pwede na. Tapos, bukod doon,
Meron tayong drinks bar dito. At meron din tayo syempre unlimited Häagen-Dazs na 4 na flavor. Nandito na yung ating mga in-order na sets mga ka-eats. Again, hindi po unlimited yung kanilang beef pero ito, ang halaga nito 450 na. Pero kasama na yung mga broth at yung mga sides na ganito, ulam at syempre yung mga balls, gulay and many more. Ang problema lang pala dito, yung libreng soup lang ay itong basic. Pero kapag nagdagdag kayo ay may additional na 60, 80 at 80. So 450 tatlong set, tapos nagdadagdag tayo ng tatlong soup. Ang tinota natin, 1727 mga ka-eats. Mga ka-eats, feeling namin ni Bianca, mas budget-friendly version lang siya ni Malahatpat. Kasi kahit yung mga signages ng mga meats niya pareho, pati yung lasa ng broth pareho. So siguro, isang company lang siya, iba lang yung style. Kasi dito nga, hindi only yung seafood, hindi only yung chicken, yung beef, yung pork. Per set lang siya mga ka-eats. Pero unlimited yung ibang noodles, yung mga sides, yung mga drinks, at ice cream. Pero yung ice cream niya, kahit yung ice cream niya, medyo mas konti yung choices. Kung medyo hindi, mahina kayo kumain, bagay ito sa inyo. Pwede. Pero kung gusto talaga yung bakbakan, puro karne, puro seafood, and many more, doon na lang kayo sa Malahatpat kasi parang masulit siya. Kasi dito kapag nag-order pa kayo ulit ng isang serving ng meat, nako mas mapapamahal na kayo. Kasi dito kapag per set lang talaga, mas mura siya ng di hamak doon sa Malahatpat. Pero kapag ka talagang gusto nyong lumamon ng bonggang-bongga, doon po kayo sa Malahatpat. Okay? Hello mga ka-eats, room tour na tayo dito sa aming room sa Meander, Taipei. A few minutes away lang siya from the Ximending Ximen area, which means na maganda yung location. Tapos napapaligiran kayo ng mga makakainan, mapapag-shoppingan, at sightseeing for sure. Kahit sa commute, malapit lang din. Walking distance naman lahat dito yung mga stations usually. Pero malapit kayo sa Ximen Station. Walking distance lang doon. Room tour na tayo. Ito yung room namin na good for 3 adults. Pagpasok nyo, ito yung pinaka-hanger closet area niya. So, yan lang talaga yun. Kasi si Meander, para siyang budget hotel talaga siya. Tapos good for mga backpackers. Parang hostel talaga siya ata originally. Tapos nagdagdag na lang sila ng mga rooms tulad nito. Pagpasok nyo, sasalubong sa inyo itong half table na may bottled water. Tapos, tissue, mugs, universal outlet, USB-A. And in Fairview, smart TV. Tapos, ito nga pala, binigay sa akin kanina nung nag-check-in sa amin. May meal vouchers. Bakit? Kasi kahit walang mapapagkainan dito sa loob ng hotel or sa ilalim ng hotel, meron silang mga ka-tie up na mga restaurants. Isa-scan nyo lang yung QR. Makita sa Google Maps kung saan sila mahanap. Tapos, 1 meal per person, ipresent nyo lang doon sa restaurant of your choice. Mga 5 or 6 restaurants siya. So, di ba? At least, hindi kayo magugutom. Ito yung pinaka-kwarto. Dahil good for 3, isang single bed, isang double bed. Tapos, ito yung pinaka-space sa gitna with our bash luggage. Kasyang-kasya to mga ka-eats kung 3 kayong adults. Pero sa configuration namin, Bianca and the girls here, and then ako mag-isa dito sa single bed. May kasama na rin itong universal charger on both sides at USB-A. Okay? Ito naman, pwede nang paglagyan ng stroller namin. Spacious enough naman siya mga ka-eats at mga shoes. Tapos dito makikita ang sink, vanity area na may kasama ng hand wash, plus points sa mga ganyan. Hindi tayo magpipilas. Mga papel-papel. Tapos ito, extra tissue and hair dryer. Importante pala malaman mga ka-eats kapag may Dyson kayo, huwag nyo dadalhin sa Taiwan. Kasi yung current, parang hindi strong enough, hindi siya tatakbo. Nangyari ito kay Mommy B before kala namin nasira.
Pero buti lang si Dyson high-tech enough siya to just stop working. Tapos gagana lang siya kapag tama yung current. So itong mga to, ito na lang yung gamitin nyo. Huwag na kayo magdadala kung ayaw ninyong mag-malfunction yung inyong dala-dala. Tapos dito yung toilet nila na very cute. Pagpasensyahan niya aking bote. Alam nyo na yan kung para saan yung bote. Kasi walang bidet. Okay? 3 tuwalya nandito na nakalagay. Tapos, ito yung kanilang shower area na spacious enough naman. Tapos may kasama ng shower gel at shampoo. Alam niyo na, comment down below na lang kung para saan yung bote. Okay, importante yan. Kapag kayo ay nagpupunta sa mga bansang walang bidet, mineral water is the key. Okay? So, nabook namin to for 3,120 NTD, mga ka-eats. Pwede nyo gamitin yung mga discount codes namin para maka-discount kayo kapag nag-book kayo dito. Kayo nang bahala kung anong platform yan. Alam nyo naman kung ano yung mga platforms namin. Pwede kayong mag-store ng luggage pala sa baba. Meron silang luggage storage. Meron lang pa sabit na tali. Tapos ipipin nyo lang. Tapos may ipipihit na susi. Hindi siya mabubuksan hanggat hindi tama yung pin. Okay? So, secured at very DIY yung labanan. Self-service. Mabait yung kanilang staff. Walang hininging cash deposit, credit card deposit. Nothing. Pero abangan nyo lang sa second floor yung kanilang elevator. So, iaakyat ninyo yung gamit. Yung inyong gamit. So, kami, nagpatulong na lang kami. At bukas mukhang magpapatulong kami kasi kailangan ng ating tuhod maging healthy. So, mabibigat yung ating mga gamit at yon, okay? Tapos, kapag kayo kakain, lalabas, sobrang dali lang. Ximending area. Hanapin nyo to, Meander Taipei. Sure, magugustuhan nyo to. Lalo na kapag on a budget. Abangan nyo yung mga pupuntahan natin today, mga ka-eats. Hopefully, makarami pa tayo kasi 4 o'clock na. 4:04 na time check. Kaya tara, let's go. Ito na yung sinasabi ko na Taipei Fun Pass. Ito yung 3-day pass, mga ka-eats. So, ang maganda dito, nakalagay unlimited. Unlimited rides, unlimited MRT, unlimited buses, tapos may attractions na nakasama sa inyong card. So, kapag meron kayo nito, hindi na kayo gagastos ng iba pa. Pwede nyo itong bilhin sa Klook. At maganda dito, pwede itong paggamitan ng discount code kapag first time nyong gagamit, mga ka-eats. Okay? Galing kaming Ximan, nandito kami sa Payman ngayon. Kasi dito kami maglalakad ng mga 11 minutes. Pupunta kami ng Fun Lab. May i-claim tayo as our first freebie sa ating Taipei Fun Pass. So dapat yung sasakyan ninyong train from Ximan, kung pupunta kayo ng Bayman, is yung papuntang Songshan. Hindi Zhongshan. Songshan, S-O-N-G. Kasi yung Zhongshan, C-H-O-N-G yun. Okay, ibang lugar yun, mga ka-eats, ha? Tapos, ito, one stop lang. Lalakad tayo ng konti papunta dun sa Fun Lab kung saan mag-claim tayo ng bag na pwede nyo i-customize at pwedeng maging souvenir. Yes. Bag? Yes. Ala, bag! Woohoo! Make sure lang, mga ka-eats, dito tayo sa Exit 3, Changsou Road. Lalabas dito sa may Bayman or Payman Station para makapunta tayo sa ating pupuntahan na Fun Lab na in-excite na si Ate Bini dahil narinig niya na pwedeng mag-customize ng souvenir bag. So ito yung elevator. Marami namang elevators. Usually may mga elevators dito sa Taipei MRT, which makes it very accessible and convenient for parents with strollers and may mga dalang wheelchair at luggage din. Paglabas ninyo ng Payman Exit 3, makikita nyo itong unfinished building na to. Dito kayo tatawid. Okay? Ito yung medyo malaking crossing sa ilalim ng kanilang skyway. So, diretso, kaliwa. Tapos, diretso lang. Mararating natin to kasi si Mommy B nag-Google Maps. So, sabi ng Google Maps, from here, kaliwa, tapos diretso lang ng mga, siguro mga 5 minutes papuntang Fun Lab, mga ka-eats. Mga 8 minutes walk lang from Payman
Nandito na tayo sa Diwa Shopping District. Medyo busy talaga siya mga ka-eats. Pero okay lang kasi at least nakalagay dito pedestrians only at bawal ang sasakyan doon sa shopping street. Kaya tara, lakad na tayo. 10 to 5, pedestrians only. Yan, meron na kagad shops. Kabilaan mga ka-eats. Siyempre, mga Taiwanese food, Taiwanese clothing, traditional clothing. Meron tayong mga cafe, street food stall. Naamoy ko na kagad, stinky tofu. Ay, ito, grabe, bango. Stinky tofu. And then dito, ayan, so 7-Eleven agad. Galing. Parang may nagsushoot pa na crew. Tapos ito ay, dami, as in nakakatuwa kasi para siyang shopping street talaga. Kaya nakalagay nga naman, shopping district. Tapos ang maganda dito, pwede kayo maglakad sa kalsada. In fairness. Uy, ang kulit. Siguro Songshan Airport yon. May aeroplano na lumapag ng mga ka-eats. Sorry, na-distract ako. May aeroplano ng China Airlines na lumapag. Oo, para siyang day market. Kasi 10 to 5 lang siya car free Baka, oo. So, malapit na siya maging carful. So, ingat kayo. So, malapit na tayong marating or malapit na natin marating yung Fun Lab. At nakakatuwa kasi the hype is real or the vibe is real pala, hindi the hype is real. So, kung mahilig kayo sa mga ganitong lakaran, mga shop sa tabi-tabi, naku, sigurado may enjoy nyo dito sa Dihwa. Again, narating natin to. Salamat sa ating Taipei Fun Pass na binuksaklok na pwede nyo rin mabook. No? 1 day, 2 days, or 3 days. Unlimited MRT, unlimited buses, at kasama na yung mga entrance fees sa mga attractions at meron pang mga gifts na kasama from iba't ibang shops. Sabi sa amin ni Google ay pumasok sa Yongle Market. At sana dito talaga siya sa loob ng Yongle Market. So itong Yongle Market is parang wet market-ish na may mga iba't ibang klaseng shops. Mula food, mayroong patahian, mayroong mga souvenirs, at iba pa. Hanapin natin si Fun Lab. Mga ka-eats, tayo ay nabigo kasi una sabi ni Google bukas siya. Pero sarado pala siya ng public holidays, Saturday, Sunday. Date check, it's a Sunday, so mali. So, dapat pala mas nag-research tayo. Pero, okay lang. Buti na lang, isang sakay lang siya ng MRT mula sa ating hotel. So, babalikan na lang namin to sa third day ng aming Taipei Fun Pass. Pero, mga ka-eats, kung naghahanap kayo ng magandang shopping street na malapit lang sa Ximen, ay nako, puntahan niyo itong Dihwa Shopping District kasi maganda siya. Mukhang pagbalik namin dito, pwede namin agahan ng konti. Kasi ang bango ng mga pagkain around. Tapos, yung mga shop sila, very local lang feels. Kahit yung yung market kung saan nandun dapat si Fun Lab, parang very chill, malinis na parang wet market ang itsura. So, ganun na lang. Paki-take note kung pupuntahan ninyo si Fun Lab, again, sarado siya ng weekends at public holidays. So, yan lang. Kami ay ngayon maglalakad tayo papuntang Ximending kasi hindi tayo magpapabigo. Magkiklaim tayo ng isa pang freebie kasi mahilig tayo sa freebie na nasa Taipei Fun Pass. So, abangan niyan kasi we believe nandun lang siya sa may Ximen Visitor Information Center, Kinemerut. Okay? So, kaya na lakarin from here. Hindi na siguro kami sasakay. Kasi tulog din yung twins. At marami tayong nakain kanina sa hot pot. So, we will work on our steps. Samahan niyo kami papuntang Ximending. Mga ka-eats, after natin maglakad ng 19 minutes. Kala ko na 10 minutes lang. Nandito na kami sa area ng Ximending. Or Ximending. Kayo na bahala kung anong basa. Pero parang Ximen kasi, medyo konting lesson lang sa Chinese language. May pa-lesson. Ibig sabihin West Gate. Pag sinabing Man, gate. Yung Xi is
west yung ibig sabihin. Si Payman, ano siya kanina, north gate. So, nandito na tayo ngayon para mag-ikot-ikot muna at para mag-chill kasi medyo naabutan na kami ng hapon talaga. Dapat kami ay mag-chang kay Shek Memorial, Zhongshan Park. Pero gagawin na lang namin yun sa aming third day dito sa Taipei gamit yung aming Taipei Fun Pass. Kasi ang balak namin bukas ay kami ay magdi-DIY tour ng mga sikat na mga spots dito sa Taipei gamit yung aming Taipei Fun Pass. So, wish us luck. So, ngayon, isipin natin first timer tayo. No? As a first timer, usually gusto nyo talagang ma-explore yung Ximanding area kasi nandito yung happening, night market, yung mga shops. No? At maganda siyang lakarin kasi lalo na kapag gabi, walang kotse dito. Ang kotse lang na dumadaan dito sa loob ay yung police car kapag nag-iikot-ikot. At nandito kami sa side ng Ximen Mango Shaved Ice at mukhang susubukan na namin yung sikat ngayon na Crispy Milk Donut. Yung kumalaban kay Crispy Milk Donut, si Curly Mamas. So titingnan natin. Eh, nakita ko agad eh. So, titingnan natin mga ka-eats kung masarap ba siya talaga kasi hinahype to sa social media. Ito na si Crispy Donuts ng Curly Mamas. So, titikman natin mga ka-eats kung masarap ba talaga to o hindi. 45 NTD ang isa. So, nakapila na agad si Mommy B. Titikman natin kung masarap ba. Totoo talaga yung kasabihan na when one door closes, another one opens. So, kanina, sarado yung ating pupuntahan na Fun Lab. Pero buti na lang, bukas yung Curly Mamas Crispy Donut. So, talagang napakabait talaga ni Lord. So ito, pila na. Buti medyo nauna na si Mommy B. At inaantay na lang natin yung ating donuts. Mukhang masarap talaga to kasi parang pila agad. Kanina, pagdaan namin kay Crispy Milk Donuts, yung original, walang pila masyado. Ito na yung Curly Mamas Crispy Donut. Dito sa may Ximanding, mainit-init pa. 133 na kagad ang kinuha ni Mama B. Doon tayo sa makakatipid sa pera pero sa calories, madami. Curly Mama Crispy Donut or Curly Mama's Crispy Donut sa may Ximanding area. 45 isa pero 130 kapag tatlo. Eh bilang si Mama B sa mahilig sa donut at mahilig magtipid, 130 for 3 na. Pero masusobran tayo sa calories. Ito na yun mga ka-eats. Parang mas siya, halos kalasa lang siya na crispy milk donut pero parang sa kagat mo mas lumulubog siya, para siyang mas light at fluffy, crispy yun talaga. Tapos yung dami ng milk niya saktong-sakto lang. So kung gusto niya medyo mas lighter version, for me parang mas light to at masarap din siya, fresh na fresh. Malapit lang pala si Curly Mamas dito sa sikat na Tian kung saan masarap yung kanilang radish cake at yung oyster omelette. Pag naghahanap kayo ng masarap na radish cake at oyster omelette, subukan nyo to mga ka-eats. Ito lang sa may Ximanding. Sa Ximanding, syempre marami ng shops, souvenir shops, mga tindahan ng damit. Meron ding Watsons dito. Tapos nandito yung sa taas ng Rainbow Hotel, masarap na kainan yan ng yakiniku. Tapos usually kapag gabi may nagpa-perform dito ng mga street performers, mga ka-eats. Kapag maraming nanonood, alam nyong may nagpa-perform dyan, tulad ngayon. Pag nag-crave kayo ng unlimited yakiniku o yakiniku all you can eat, ayan yon mga ka-eats. Kita nyo naman yung logo ng grill. Nandito sa tapat niya si Taiwan Visitor Center sa may Ximanding. At dito nyo i-claim yung inyong mga shot glasses. Pag meron kayong Taipei Fun Pass, libre lang yon, walang bayad. Open ang visitor center ng 12 noon hanggang 9 p.m. Monday to Sunday. So, i-represent nyo lang dito sa kanilang counter yung pinaka Taipei Fun Pass. Tapos, ibibigay na nila sa inyo itong glasses na ito. Ang ganda pa nung quality. Ang sabi lang sa amin, syempre cold drinks lang ang pwede. Bawal ang hot drinks dito. Ibang ganda. Kada card merong ganyan ha. So kapag kumuha kayo ng Taipei Fun Pass, bukod sa unlimited MRT at bus rides, pati mga attractions, meron pa silang mga gifts na ganito mga ka-eats. Panalo, di ba? Cheers!
Isipin na lang natin ulit, first timer tayo mga ka-eats. Sa mga first timers dyan, ito yung, parang we're right at the heart of Ximending, no? Mga Mami B. Pag nakita nyo yung Pop Mart, yung Yan. Uniqlo, sa gitna na kayo. Yes, ito si Uniqlo, si GU, tapos si Starbucks, yung inaabangan na manong na nagbebenta ng scallion pancakes. Nandun siya every morning. Pila yun, no? Madalas mga kabayan natin ang mga pumipila doon kasi masarap nga naman talaga. Perfect na breakfast, lalo na kung wala kayong breakfast sa hotel, sobrang solve na kasi masarap yun. May egg, may ham or bacon. Perfect. So kakatapos na namin doon sa visitor center. Ang galing na kasi parang sobrang sulit na yun kasi ang ganda niyang souvenir sa Taipei Fun Pass. At hindi lang yun yung yung parang souvenir nyo. Pwede pa kayong mag-claim. Nandun pa rin ata yung taro cake and pineapple cake. Sa Taipei Main Station, merong shop doon na namimigay doon. Isang piraso lang siya, huwag kayong mag-expect na malaki. Kala namin unang malaki siya eh. Pero isang piraso lang. Tapos meron din tayong yung parang mga taro balls sa Chufan, sa Jufan. So pagka pumunta kayo sa Jufan Old Street, makakita kayo na pwede nyo i-claim yun na merienda nyo na. Tapos syempre, going around Taipei. Talaga kanina na-experience namin agad ulit eh. Pag-tap niya sa turnstile, pasok na agad, nakalagay pa dun sa monitor, Taipei Fun Pass. So, ang galing, di ba? So, at least may ganun sila. Perfect talaga pang turista. Pang turista lang yan, very special. Pwede nyong i-book sa Klook, mga ka-eats. Ang gawin niyo, add to cart nyo lahat. Gamit kayo ng bagong account para unang user, may discount kayo doon sa Taipei Fun Pass kapag ginamit nyo yung Eats Klook. Doon tayo galing kanina sa visitor center. Follow my hand. Follow the line, mga ka-eats. Nandito na tayo sa sikat na brown sugar milk. Hindi po siya milk tea, baka maghanap kayo ng tsaa. Kasi marami nagagalit, nadidisappoint. Hindi naman masarap yung milk tea sa Xingfutang, walang lasang tsaa. Kasi hindi po siya milk tea. Yung sikat sa kanila is brown sugar milk or brown sugar boba. So ito yung pila, tayo ay pipila na. Mabilis naman to gumalaw kasi mabilis silang magbigay ng mga pinamimili dito. Fresh na fresh yung paggawa nila ng pearls dito, mga kids. Pwede nyo pang mapanood. Tara, punta natin sa harap. Dito, sinescoop yung mga boba pearls. Tapos lalagyan nilang milk doon. Tapos ito torch yung kanilang brown sugar. Ako, masarap yan, mga kids. Sayang eh, kasi sa Manila hindi nagtagal. Pero masarap talaga siya. Tapos dito naman yung freshly made nila na boba. Grabe yan. Diba? Ayan, kita nyo. From that to this. Tapos, pagka niluto na, magiging ganito na siya. At after ilang minutes lang, makiklaim nyo na yung inyong brown sugar milk dito sa Xingfutang. Tingnan nyo, nandito. Yan na yan, ito torch yan. Gamit itong mga dinosaur na ito. Best seller yan dito sa Ximending. Yung pinipilahan sa Ximending pero hindi milk tea, syempre the one and only Xingfutang, 120 NTD na siya, mga ka-eats. Hindi po siya milk tea, sadly. Walang tea flavor to, pero creamy, masarap, matamis, at talagang makakalimutan nyo yung pagod ninyo ng paglalakad buong araw kapag nakating kayo ng brown sugar milk dito sa Xingfutang. Sobrang sarap nito, mga ka-eats. Must try kapag first time nyo. The best. Cheers. Pagkatapos ninyong mag-Xingfutang, brown sugar boba milk, hindi siya milk tea, pwede na kayong mag-shopping dito sa Pop Mart, mga ka-eats. O, di ba? Tapos doon banda, may ABC Mart, may Studio A, tapos dito may Your Living, at iba pa. Kapag diniretso nyo naman to, meron tayong H&M dito, mga ka-eats. Tapos meron ding Owndays, Skechers, and many more. Itong part ng Ximending na ito, mga ka-eats, kapag dumiretso kayo, makikita nyo na agad yung Ximan Station Exit 6 kung saan tayo sumakay kanina papuntang Payman or Bayman. Tapos sa inyong kanan dito ay ang H&M na minsan nagsisale yan. Dati pagka 8 PM parang meron silang sale na mga 10 to 20% off. Tapos dito sa mga shops dito, syempre mga pasalubong, mga souvenirs. Tapos dito, parang bago ba to? Adidas. May Adidas dito. Hello kay Jenny.
may bias. Tapos dito masarap tong J&G na fried chicken. Tapos dito mga kait, sa tapat ng H&M, makikita nyo na yung Taipei Rainbow Walk. Okay, ito yung sikat na picturean sa social media. Katapat lang ng Shiman Station. Tapos dito makita nyo na rin yung Nike. At may Watsons din dyan na multi-level or multi-floor. Tapos across, yung sikat na Red House. Okay? Dito maganda sa Shiman kasi parang ano yan, mga 6 exits yan. Pwede kayo sumakay dito papunta kahit saan sa Taipei. Maglalakad na tayo pabalik sa ating hotel sa may Chengdu Road. Tapos ay magpapahinga tayo at we'll call it a day. Kasi sabi ng weather forecast may ulan na mga kait. So mahirap i-risk kasi hindi natin dala yung ating mga payong-payong. At kaya tayo ay babalik na sa ating hotel. So kanina pa may pila dyan, no? Nakaya yung pila yan? Binibili ko ako yung tea house. Sabi ko hindi parang iba. Tingnan natin kung ano yan. Ito yung Nike, Under Armour. Basta dito along Chengdu Road, marami-rami mga sports shops. Just in case naghanap kayo ng running shoes, walking shoes, or basketball shoes. May nakita kami para sa mga mahilig sa kape at milk tea dyan. Tingnan nyo, ang cute-cute na milk tea bags. Tip mga kait, syempre, check talaga ng weather forecast. At huwag nyo kaming gayahin kasi medyo nagtiwala kami na magiging cloudy lang at walang ulan. So hindi kami nagdala ng payong, walang raincoats yung mga bata, hindi tayo ready. Kaya medyo makacut short yung ating day. Pero na-realize namin sa Taipei, saka sa Hong Kong, pag sinabing cloudy ay may chance talaga na umulan. So talagang be ready. Okay? Nandito na tayo sa part ngayon kung saan merong New Balance na malaki. Multi-level New Balance din ito. Tapos pagtawid natin, yung sikat na crispy milk donut na pila na ngayon. Ilalaban na natin to kasi 30 plus seconds pa ang tawiran. So ito yon, yung original crispy milk donut, the number 1. Pero yung Curly Mamas, for me, pasado siya sa mga 30 at 40. So in case na gustuhin ninyong kumain ng medyo slightly sinful na donuts, subukan nyo yun mga kids. Okay? Pero kung gusto nyo talagang mas sinful and all, doon tayo sa crispy milk donut. Huwag nga pala kayong mag-aalala mga kids kung may mga kailangan kayo bilhin dito sa Taipei kasi marami rin talagang 7-Eleven at Family Mart. Tapos hanapin nyo lang din yung Carrefour para sa 24 hours na grocery. Tapos sa Taipei ready sila sa mga turista na sumasakit yung mga katawan at yung paa. Kasi bawat kanto mga kids makakita kayo ng foot massage. Yung foot massage talaga ang mabenta dito kasi sobrang sarap maglakad dito. So, lakad ng lakad. Sabi ni Mommy B, sikat daw itong Poya Beauty for your cosmetic needs. Just in case may kailangan kayong bilhin dyan. Along Chengdu Road lang yan mga kaids. Tapos, sana na-appreciate nyo yung pagdaldal ko kasi napakita ko lang as a first timer, no? Pag naglalakad kayo dito sa Ximending. Naalala ko ng first time namin dito sa Taipei before, 2019. Nag-tour lang kami nung Yelyu, Shifan at Chofan. Parang yun lang. Tapos konting ikot lang kami kasi madalas dito kami nagpupunta sa Ximending area, Chengdu Road kasi marami nang makikita at mabibili dito. Dito meron ding multi-level na Starbucks, malaking Family Mart. Tapos maraming hotels at mga kainan din dito mga kids. So kapag kayo naghahanap ng hotel sa Taipei, hanapin nyo kundi sa may Shiman, sa may Chengdu Road para accessible na agad kahit saan. And we're back sa hotel namin mga ka-eats matapos mabasa-basa ng ulan. At sayang talaga, sarado yung Fun Lab sa may Diwa Shopping District. Pero grabe, kung parang naghahanap kayo ng medyo old street na maganda yung vibe na maraming mga cafe, shopping na medyo hipster levels, parang maganda yung Diwa. So,
Iniisip ko tuloy kung maiikutan namin siya ulit. Sana maikutan namin siya ng mas maayos kapag siguro pinick up namin yung sa Fun Lab. So, siguro bukas, tingnan natin kung magandaan na namin bukas yun sa umaga. Bago kami mag-ikot-ikot sa mga tourist spots dito. At syempre, yung mga picture spots, nakita si Taipei 101. Abangan yan. So, change of plans na. Hindi na muna kami mag-tour dun sa mas malalayo. Sa third day na namin sa Taipei gagawin yon kasi lilipat kami ng hotel eh. So, baka mas stress tayo agad sa umaga kung paano i-transport yung mga gamit. Kasi may nagkamali ako sa booking ng hotel. So, ito, overnight lang tayo sa Meander. Tapos, ilipat na tayo sa panibagong hotel na medyo mas malapit pa sa Ximending na siguradong magugustuhan nyo rin. Tapos, malapit din to sa Crispy Milk Donuts na original mga ka-eats. So, exciting siya na paglipat. And then, lilipat tayo ulit ng isa pang hotel. Ba't ba tayo lipat ng hotel? No? Kasi syempre, para may options kaming pwedeng ibigay sa inyo. At syempre, yun nga, minsan sa haba ng stay nyo, kapag nagkamali kayo ng pili ng hotel, naniwala kayo bigla sa mga online reviews or whatever, whatnot, parang hirap nun 9 nights kayo sa isang hotel na hindi nyo gusto. So, at least, dito sa mga pinagagawa natin sa pag-Taiwan namin ngayon, nakadalawa kaming hotel sa Taichung, tapos makakatatlo kaming hotel sa Taipei, at least, mas marami kayong choices, mga ka-eats, no? So, pabalik kanina sa hotel, nadaanan namin yung area ni Cho Hotel 3. Doon kami nagstay mga 3 years ago. 2023 daw kami nagstay doon. Tapos, nakakatuwa. Hindi ba 2024? 2024 nag-airline in tayo. Tsaka... Last year yung airline in. Ay, last year pala. So, 2024 kami nag-Cho Hotel. Okay? 2024 kami nag-Cho Hotel. Tapos, may kainan doon at bilihan ng pagkain na malait more. Alam mo yun, parang turo-turo sa Hong Kong na 2 ulam, 1 kanin, ganito, ganyan. Ito, panalo kasi naalala ko, 110 lang siya. Ang laking chicken cutlet, yung Taiwanese fried chicken, may kasama ng kanin. Pero, but wait, there's more. May 3 gulay siya nakasama. Kahit maliliit lang yung serving ng gulay, at least, may ulam na kayo na malaki, tapos 3 gulay. Sa halagang 110 NTD, na good for sharing, na good for 2. So, meron pa siya mga 90 lang, tapos 3 gulay ulit. May 105, 3 gulay ulit. Tapos may 110. Pinakamahal na ata yung 110. Okay? Doon siya sa 156 lunchbox. Hanapin nyo. 156 lunchbox sa Taipei. Malapit lang. Chengdu Corner something lang. Malapit lang siya sa Cho Hotel 3. Nako. At malapit lang din sa Meander, Taipei. So sigurado, kapag tipid meals, budget meals kayo sa Taipei, magugustuhan nyo yung mga pagkain doon. Legit siyang masarap. Na-try na namin yung before at ngayon yun ang kakainin ng mga bata for dinner. Kami ni Mommy B, nabusog na kami sa hot pot at hindi na kami magdi-dinner. So, itong mga kids na lang nakakain. So, sana na-enjoy ninyo mga ka-eat so far yung mga Taichung vlogs. Tapos ito Taipei. Abangan nyo pa yung ilang days namin sa Taipei. At malaking tulong to sa mga first time magta-Taipei at Taichung dito sa Taiwan. Maraming salamat sa panonood mga kids. Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Tapos gamitin nyo na rin yung mga promo codes namin para maka-discount kayo sa inyong mga lakad. Sa Pilipinas man yan, sa Taiwan o sa ibang bansa pa. Until our next Kain at Gala. Bye-bye!